The latest refund comes amid renewed scrutiny of electricity rates, with House Speaker Faustino D. and House Majority Leader Sandro Marcos filing a bill to scrap system loss charges. Joining us this morning is House Committee on Energy Chairperson Jose Pepito Alvarez. Good morning po, Kong. Good morning. Good morning sa inyo. Thank you so much for making time. I just understand that okay you lang. are running to Congress immediately after this po. Yes. So pag-usapan po natin itong system loss. Of course, it was stated by the President in the State of the Nation address, and now there's been hearings by Senator Erwin Tulfo. But at the same time, yung grupo naman po ni MVP was saying that on their side, they cannot afford this. So what's the stand po from your expert opinion po? Huwag natin awayin yung mga consumer, mga distribution utilities. Kung hindi, upuan natin sila at hanapan natin ang paraan kung paano natin mapagtulungan yung issue at hand. Walang mayayari kung awayin natin yung Meralco. Pero pag sa away po, hindi naman po natin sila talaga aawayin, di ba? Siguro Hindi. po naghahanap tayo ng solusyon. Opo. Siyempre, on the part of the consumers, they're also saying na hindi naman fair na yung mga nagja-jumper. Bakit kami yung nagbabayad niyan? So, what is the win-win solution po kaya here? Out of the more than 5% na allowable sa Meralco para sa systems loss nila, and that is set by IRC sa IPIRA. Okay? Ang non-technical, yung knockout jumper, wala pang 2% eh. 1 point something lang. So, talaga, yung kalakihan yan is about 4.5% systems loss ng Meralco. Eh, nandiyan na yung systems loss na yan. Hindi mo na matanggal yan. Galing yan sa power generator, papuntang Meralco. Meralco, inaayos nila yung kurente. Nakita mo yan, bago pumasok sa bahay natin, may transformer tayo sa harap. Siyempre, transmitting the power in a copper wire over a distance, maglo-loss po yun ng intensity. Dahil mayroong tinatawag na impedance yung linya. So let's break it down po. You said the system loss is comprised of the technical and non-technical. Yes. The technical supposedly should form part of cost. But Yes. there's the non-technical portion, which you said is around 2%, 3%, which Less is... than 2%, according to the Meralco guy who was there in the Senate hearing. According to the Meralco guy in the Senate hearing, the portion of the system loss, which is non-technical, which is attributed dun sa mga jumper, yung mga ganyan, yung mga ninakaw po nila, pwede po bang mangyari na yung non-technical, tanggalin na lang natin para at least hindi na tumaas sa 4% pa yung system loss charge versus yung 8% po niya ngayon? Hindi naman allowed ang Meralco sa 8% eh. Ang Meralco hanggang 5.5 o 6% lang. Yung mga inaalaw, yung mga distribution utilities katulad ng cooperative, sa mga bayan-bayan, sa mga outside Metro Manila, eh kasi inefficient yung kanilang, inalaw sila ng IPIRA, merong nga 14% pa eh. Merong 7, merong 8. So, nagbabari po yan doon sa peculiarity ng distribution mo. Halimbawa, nasa isla ka, you are in a geographically disadvantaged area na marami kang malayong power loss in line sa pag-transmit mo ng power, eh binigyan ka ng ARC ng medyo mataas na 14%. Eh, natural yun. Kasi inefficient. Pero ang Meralco at saka yung more power, binigyan lang sila ng less than 6%, 5.5 yata. So, pag-usapan na lang yan between Meralco and itong binabalangkas namin na batas ngayon para matanggal yung systems loss. Kasi kung tingnan mo yung bill ng mga consumer sa Malaysia, wala namang systems loss eh. Sa Malaysia po, wala. We were speaking with Secretary Petilla and he said na in other countries daw po, meron pero kaunti lang, parang 3%, hindi daw po tumataas. Pero Malaysia po, zero. Hindi. Hindi naka-specify doon. Hindi naka-specify. Dahil wala silang IPIRA eh. Tayo, nung pinasa yung IPIRA 25 years ago, kailangan i-detalya mo yung i-charge mo sa customer. Kasama na yung systems loss. Tama na din naman po yun dahil nagkakaroon ng transparency para But sa whatever consumers. that is, Malaysia, Singapore, mas mura sila kaysa atin. Bakit? Di ba? In the law po that you are proposing, what is the solution po? Are we going to be able to address, sabi po ni President Ferdinand Marcos Jr., I demand
not just request, but I demand that it be taken out. Eh, Will Congress be able to... Pag-usapan do yan, that? hindi naman pwede na insigida yan. Or sinabi today, ng 27 ng July, 28 wala na yan. Hindi naman po, by December daw po. Ibabalang kasi natin. So, hindi natin pwedeng masabi na awayin natin yung mga distribution utilities. They are part of us. We have to live with them. And they have to make some money. But making money should not be masyadong Usurious. exorbitant na to the detriment of the consumer. Balansehin na lang natin. Maybe yung systems loss na VAT, Non-technical. tanggalin na yun. Di ba? VAT on Yung systems VAT. loss. Kasi sa Malaysia, meron din VAT, pero they are lower. 8% lang yung VAT nila. So definitely for you, sir, for the VAT on system loss, we should take that out. Tatanggalin na yun. Kasi tatanggalin mo yung systems loss, mawawala rin yung VAT. Hindi, but are you in favor of taking out the system loss altogether? Maybe we can ask the distribution utilities to shoulder part of it. Because systems loss is really inherent in the distribution of power. Tama si Mr. Pangilinan, when you transmit power from point A to point B, there is a systems loss, yung power loss in line na tinatawag natin, in a movement of voltage in a copper wire. Pagdating sa dulo niyan, maminus talaga. And that's why you need to transform again the power at the end para bago But that mo... is the technical portion po. Opo. Yes po. So, pwede mapagtulungan yan. Di ba? So we can take out the non-technical na system loss, and then at the same time, for the technical, tanggalin po yung VAT doon. Tanggalin ang VAT, and then yung technical, pwedeng pag-usapan with the distribution utilities na kung maaari, i-minimize nila. Pwede po bang lagyan ng cap doon sa batas na ginagawa ninyo? Hindi kailangan kapag-usapan na lang na kung sabihin lang natin, i-suggest ko sa Meralco na over 10 years, mag-improve sila ng CAPEX nila. Halimbawa, yung kinikita nila na sabi ng publication, 26 billion yung first half. So 52 billion kinikita ng Meralco. Maybe I can suggest na over 10 years, gagawa sila ng program to improve the distribution all over Metro Manila para mabawasan yung kanilang systems loss. There's a way. Kung how about lahat ng iba pang pinapatong dun sa bill, kamukha po nung subsidies for renewables or subsidies for lifeline or subsidies for seniors, should those also be taken out of the bill because it's bringing down the for the middle class? I have the bills here. If you look at it really, maliit lang yun eh. So, yung subsidy naman for the renewables, hindi naman yan permanente eh. So pag na-attain natin yung renewable na ina-ambisyon ng ating Department of Energy as against fossil fuel, siyempre, mag-stop there kasi nandiyan na yung renewables mo eh. Di ba? Like, we Pero know mga ano pa that, po yun, 2040, di ba yun po yung target? yeah, we know that the coal from 2040 will disappear by 2050. So, katulad sa dito kayo sa Metro Manila, more than 15 pesos yung singil ng Meralco. Samantalang sa Palawan sa amin, 13 pesos lang ang singil. So, bakit hindi ka na lang lumipat sa Palawan kung gusto mo ng 13 pesos lang yung bill, ha? Kasi may subsidy kami, ispag kami eh. But right now, in Palawan, puro para diesel at saka bunker at saka may maliit na coal. So, pinaplano naman namin doon na mag-produce kami ng biomass because we have all the land para maging ang base load namin sa Palawan, maging biomass, para maging stable yung wala na coal in the future. Sir, last question on the system loss. Do you think matutupad po yung request ni Pangulo that by, according to Senator Erwin Tulfo, they were asking daw po for a law by September or maybe at least by December. Do you think that is possible or no? It is possible. Pagbabalangkas ng batas must not be one way. Kailangan konsultahin natin yung mga involved doon sa babalangkasin nating batas. Okay, I have another question here. Some consumers are asking if Meralco held their money for months or even years. Should customers also receive interest on those refunds? And is Congress looking into that? If you ask me, kung pwede nating pag-iusapan ng Meralco na magbayad ng interest kung hindi nila ma-refund kaagad, cash to cash yan eh. Hindi yun utang eh. Yung bills nila na binayaran ng customer, hawak na nila yung cash eh.
Now, hindi po rin masisi ang Meralco na hindi yan automatically or insigida or day after, iusasoli nila because nagamit na rin nila yan sa CAPEX. You have to remember in business, napakaraming gastusin. Hindi lang, do not look at the profit. Kasi yung profit na 56 billion ng Meralco over 1 year, tingnan mo naman yung investment ng Meralco, ilang billion yun. Di ba? Hindi lang siguro 500 billion, siguro trillion yung asset ng Meralco all over Metro Manila. Mabalik po tayo dun sa system loss. Do you think po that we don't really need the law to take it out, kundi kaya na po ito ng Energy Regulatory Commission? Alam mo, kung pinasa lang ng Senado yung pagbalangkas namin ng EPIRA, sana petition lang ng consumer ito para mabalanse. Ngunit hindi pa. So, maabutan yun itong amendments na gagawin natin sa EPIRA. So, doon na lang siguro natin ipasok ito para ang mandato ng ERC, very clear, nanggaling talaga sa EPIRA. Ang ERC na ang medyo gagawa ng paraan na yung Meralco at saka More Power, which are the most efficient distributors, bawasan nila yung kanilang systems loss. Okay, sir. Now, with respect to nuclear power, this is also mentioned by the President in the State of the Nation address. Are we ready for this? If you're an island, like Palawan, ang konsumo namin doon, wala pang 200 megawatt all over. Kaya yon maglagay ka ng 3 modular reactor. Pero look at the whole Philippines. Kung paandarin mo yung Bataan, nabiga ni former Governor Petilla, na ang ibabawas mo sa bill mo, ganito lang. Dahil ilang megawatt lang yung Palawan all our country needs about 600 to 700,000 megawatts at one time. Combination na po yun. Na kung tanggalin mo yun, palitan mo niyang nuclear lahat, paano mo gawin yun? Who's gonna fund it? Di ba? Do you think it's okay for us to just forgo this proposal for the nuclear power plant? Kaya na po natin yan? We must entertain it. Late na nga tayo We are now, pag na-order ka ngayon ng nuclear plant na para sa kuryente, late na nga tayo Ang pila, mga 10 years. Kaya hindi natin pwedeng pabayaan ito. If we order now, 10 years pa yan bago ma-establish. Ang pinakamabilis talaga, paanda rin yung ating bayad na yun Bulok na po yata Hindi. Pwede pa po siya? Pwede pa yan. In-inspection na yan, pwede pa yan. Talaga po? Pwede pa yan, oo. Pero hindi natin kailangan bumili ng bago? Sabi, mas mura daw po kung bumili na lang ng Kasi bago. wala naman yung reactor pa dyan Yung reactor ngayon, bago na ang sistema ng reactor. Meron ng containment. So kung meron disgrasya, doon lang yun. Yung nandyan ngayon, nakita mo, simento lang yan at saka mga switches lang yan. Nandyan sa power plant natin. Wala pang reactor by itself. Let's go po to another controversial issue now. Okay. The Pax Silica. Of course, the BCDA is saying that this will bring in a lot of investors and investments. But Secretary Garin has stated that our energy cannot accommodate it. They would have to come up with their own. What's your take on this, sir? We need this kind of investments. I will repeat, kailangan ng bansa natin ng mga ganitong investment. Yung environmental problem that can be solved, walang problema yon. Yung need nila for water that can be provided. Their need for electricity, I will cite you an example. When Nickel Asia Corporation put up a $250 million leaching plant in southern Palawan, they put up their own power plant, 40 megawatts of coal. And nobody objected kasi industry. Pagkatapos, it has been operating more than 15 years. And ngayon, in the next 2 years, magsasara na. Yung coal plant na yun will be taken over by Nickel Asia to supply our requirement for southern and central Palawan, of which I am vehemently objecting if they will just take over as coal again. I will want them to convert it to biomass. Kasi marami tayong natanim na napuno sa Palawan na dinala ko from Saba Foundation. This is the tinatawag na Acacia Mangium, which has very high calorific value. The calorific value of coal is like 59,000 kilocalorie per kilo. Itong Acacia Mangium natin is roughly about 49. Napakalapit sa coal kasi fast-growing hardwood ito. Ito ipapalit natin para sa baseload ng Palawan.
For Pac Silica, you mentioned water. That's one of the big concerns. If there are data centers daw po, makukuha lahat ng water, magiging yung tubig na malinis, magiging muddy or brown, and yung mga environmental concerns. You are Please, confident, sir, the na whole hindi? country, wag po kayong matakot. Pac Silica is not there to grab all of this natural resource ng country. Kung walang tubig doon, napakaraming tubig sa dagat, napakalaking investment yung Pac Silica na yan. If they need water, they will desalinate. Napakadali. And the desalinization now by solar is already possible. Kaya don't worry, whole country, please don't worry. We need Pac Silica. Okay. So, anything else po under the Energy Committee that is you're discussing po right now? Well, we have priority bills. Yung waste to energy, which napasan na namin, ulitin na lang namin yun kasi ngayon lang na-compose yung department, yung committee. Another thing that was mentioned, sir, at the State of the Nation address was hydro. Can we get into that now? Marami pa tayong hydro sites na undeveloped. Totoo yun. Like in Vietnam in 1989, 88, 89, patay sindi yung Ho Chi Minh. I was already there. So I watched them how they transferred power from Wabin Lake in the north. 1,500 kilometers. Ang lalaki ng power plant na AC. AC power na, hydro So there was so much excess power in the north kasi command economy ang north and the south was open economy. American led yung south while the north was communist. So command economy. Yung mga Russian napakalaking mga alternator doon sa Huabin Lake, ginamit ngayon yun para i-transfer yung power to Ho Chi Minh, 1,500 kilometers away. And that's where I learned that you can minimize movement of power through very long distances by transforming the AC, that is AC power, alternating current, from the hydroelectric plants, alternator ito, producing AC power, converting it to DC muna, bago inakyat ulit, travel by DC because this DC power has less resistance in line. Sir, so in other words, for renewables, di ba our target is to have 35% renewables by 2030 and 50% by 2040. Do you think that is achievable? And what would be the ideal mix, you think, for our investors? Hindi lang tinitingnan natin ang solar at saka yung battery storage system, ngunit yung coal kasi pawala na yan. And we have all the land that we need. And I'm very happy that DNR now has a program to plant more trees. And I'm hikayatin ko sila, like in Palawan, 1982 pa, meron na kaming fuel wood doon galing sa Saba Foundation. Dinala ko. Ako mismo nagdala niyan. Dinaanan ko doon. Bumili ako. So, maski saan ka ngayon, from Coron to down to the south, puro na yun acacia mangyum. So, all you have to do, for 5 megawatt na biomass plant, you have to plant around 500 hectares. You will have a forever fuel. Oh, sir, our last question po. Kapo. For one energy reform that will be the legacy of PBBM, what should that be? Our power cost now is the highest in Southeast Asia. Okay? So, President Marcos has just roughly about 2 years, more than 2 years, to stay in power. So, if he lays down the foundation in order to pag-alis niya sa power 2028, dahan-dahan naman bumababa yung ating power cost. Yan ang pinakamagandang legacy niya, hindi ba? Yes po. So, tatanggalin niyo po yung system loss. Isa yun. Yes Isa yun. po. Okay. So, it's been a wonderful conversation. Thank you so much, sir.